Kumpiyansa naman ang National Irrigation Administration na may pag-asa pang maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na target ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa National Confederation of Irrigators Association, kaya itong makamit gamit ang contract farming program ng NIA. Kung paano ito alamin sa live report ni Vic Suminta. Vic. Ali, posible pang maipatupad ang campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas ayon na rin sa National Irrigation Administration na humahawak ng 40% na irrigated farming area sa ating bansa. May paraan pa para maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa bansa. Itong inihayag ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Eduardo Guillen sa paglulunsad ng murang bigas at 29 o bigas na mabibili ng mga mahihirap na mamamayan sa halagang 29 pesos ang kada kilo. Sinabi ni Guillen na ang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos kada kilo na ibinebenta ngayon sa NIA Central Office sa Quezon City at mga regional office ay bunga ng contract farming program. Ayon kay Guillen, ang contract farming program ay kasunduan sa pagitan ng NIA at mga magsasaka na miyembro ng Irrigators Association na naglalayong itaas ang rice production. Inihayag ni Guillen ang bawat miyembro ng Irrigators Association ay makakatanggap ng 50,000 pesos na halaga ng mga farm inputs at cash sa bawat ektaryang sakahan na hinati sa dalawang bigayan. Una, sa paghahanda ng lupa, 30,000 pesos para ipambili ng binhi, soil ameliorant tulad ng biofertilizer at ikalawang bigayan sa panahon ng anihan, 20,000 pesos cash assistance na magagamit sa post-harvest tulad ng pagpapatuyo ng inaning palay at pagpapagiling para maging finished product na bigas. Nakasaad pa sa contract farming program ng magsasakang benepisaryo ay obligadong ibigay sa Kadiwa stores ng NIA ang 50% ng inaning bigas na ibebenta ng 29 pesos kada kilo at ang natitirang 50% na inaning bigas ay ibebenta ng magsasaka sa regular market price bilang tubo ng magsasaka. Kahit na yung hybrid rice pa yung ating i-produce, mahal ang kapital niyan eh. Nasa 50,000 pesos lang ang kapital niyan. Pero ang hybrid namin, hindi naman kami, yung mga farmers natin sa mga irrigated area, 8 tons pataas kami dyan eh. So i-divide mo na yung 8 tons na yan, i-multiply mo muna ng 63% para maging bigas. Sinabi naman ni Remy Albano, presidente ng National Confederation of Irrigators Association, na kayang makamit ang 20 pesos na halaga ng kada kilo ng bigas gamit ang contract farming program ng NIA. Iginit ni Albano ang dapat gawin ay taasan lamang ng gobyerno ang subsidy sa production cost ng mga magsasaka, partikular sa farm inputs. Through this contract farming, mapapataas natin ang ating yield. The more you harvest, the lower the production cost. Kaya sinusubsidize na through contract farming yung production cost. Kaya kasi ang pagpepresyo nila sa ating palay ay kung magkano ang bawat kilo ng palay, itatimes to nila doon sa presyo ng bigas. Tuwang-tuwa naman ang mga mamamayan na nabigyan ng pagkakataon na makabili ng bigas na 29 pesos kada kilo sa NIA Kadiwa Center. Ano masasabi niyo? 29 pesos per kilo? Okay sir, maganda nga yan eh. Para sa mahihirap. Malaking tulong sa amin to kasi mahirap lang po kami. Siyempre, napakamura sa katulad namin na katulad ko, single parents ako, kaya nagsusolo sa buhay, kaya napakalaga. Ay, maraming salamat sa programa ng NIA na nagbigay sila sa pangkalahatan para mapakinabangan ng mga mahirap katulad namin.
Ali, umabot sa 5,200 na sako ng bigas na tumitimbang tig sa 10 kilo ang naibenta sa NIA Kadiwa Centers. At bukod dyan, nakabili rin ang ating mga kababayan ng iba pang mga agricultural products tulad ng gulay, isda, karne at iba pang mga bilihin. Kasama na dito yung mga pansahog sa mga niluluto ng ating mga kababayan. Balik sa inyo, Ali. So, Vic, sa huli, itong contract farming program na magpapababa sa presyo ng bigas, posible ng hanggang 20 pesos kada kilo, artificial pa rin. Ano? Hindi siya free market forces na napakataas ng produksyon ng ating palay para matugunan yung demand. Ano? Dahil heavily subsidized, ika mo nga, 50,000 kada hektarya. Tama, Ali. Talagang subsidy ng gobyerno ang kanilang kailangan. Pero yung hamon ng grupo ng mga irrigators, dapat ay mapataas yung cropping season. Dahil karamihan sa mga magsasaka natin, second cropping lamang ang nangyayari. Kung mai-uniform ito na magkaroon ng third cropping, tataas talaga yung rice production dito sa ating bansa. Ali. O, kasama na dyan yung ikamo, di ba? Bio-fertilizers ang gamit na di umano nga, ayon sa ating mga panayam, mapapataas yung yield, no? Yung produksyon ng ating mga magsasaka. Tama, Ali, kasi kumpara doon sa mga tinatawag na biofertilizer, sa mga chemical fertilizer, hamak na mas mataas ang presyo ng chemical fertilizer kumpara dito sa mga biofertilizer, Ali. Okay, maraming salamat, Vic Somintang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.